Bakit nga ba napakasikat ang Poong Nazareno sa mga Pilipino? O bakit nga ba napakasikat ang debosyon kay Poong Nazareno sa mga Pinoy? Sa videong ito, pagninilayan po natin ang debosyon ng mga Pilipino sa Poong Nazareno. Kung ano ba ang dahilan kung bakit napakasikat ang debosyon para sa atin at ano yung kahalagan nito sa ating espiritual na paglalakbay at sa ating pananampalataya at kung ano yung mga hamon at paanyaya ng debosyong ito sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya samahan niyo po ako sa videong ito na pinamagatang Poong Nazareno sa mga Pilipino. Unang-una po sa lahat, ang Poong Nazareno is the God who suffers with us, who feels with us. He is a God who is not simply there for us, but actually a God who is willing to enter into our suffering. A God who is willing to carry all this cross of life for all of us. Kaya nga, tinatanong po natin, bakit nga ba napakasikat ang Poong Nazareno sa mga Pinoy? Primarily because ito yung pagtingin ng mga Pinoy. Dahil sa atin po, meron tayong pinapasan araw-araw at iba-iba po ang mukha ng krus na pinapasan ng bawat isa sa atin. Sakit man yan, pagsubok, problema, nawalan ka ng trabaho, nawawalan ka ng pag-asa, parang walang direksyon ng buhay mo, nagkamali ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, nagkasira-sira ang pamilya mo. Ibig sabihin, meron tayong pinahapasan sa buhay. We, in one way or the other, face crosses in life, pains in life, sufferings in life. At ang Poong Nazareno, we see a God who shares with us, who feels with us, and who is willing to carry our sufferings with us. Kaya nga, hindi na po kayo magtataka, lalong-lalo na ngayon. Pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Poong Nazareno, and for sure, kung wala po yan pandemic, milyon-milyon po ang dadagsa sa Quiapo at sasabay sa prosesyon at sa translasyon. Dahil sa mga pinapasan natin sa buhay, we are longing for someone who can share with us, who can bear with us. At yan po ang Poong Nazareno. Kaya ngayon, ang Diyos, in the image of the Poong Nazareno, hindi na lang Diyos na nandun. Hindi yung detached sa atin. Hindi yung nakahiwalay sa atin na walang pakiramdam sa mga pinagdadaanan natin. But in the Poong Nazareno, God suffers with us. And God carries with us the crosses of life. Pangalawa po dyan is, ang Poong Nazareno is our model of patience under suffering and embracing suffering with love and trust in God. Kung titignan niyo po, ang Poong Nazareno, meron siyang pinapasang krus, makikita niyo sa mukha niya, the love amid suffering. Patience under suffering. Kaya nga kung babasahin po ninyo ang account of the passion narratives of Jesus, wala kang maririnig na reklamo kay Jesus. He never grumbled against his Father. He never complained about the weight of the cross. Instead, he willingly embraced it
patiently and lovingly carried it for all of us. Kaya nga siya ang modelo po natin na sa kabila ng hirap at pinagdadaanan natin sa buhay, let us not complain. Let us not grumble. Kundi, let us be patient. And let us carry and embrace these crosses, these sufferings with love. Finally po diyan is, ang poong Nazareno is a reminder that suffering is not the end of life, or life does not end on the cross, but the cross only leads us to the glory of the resurrection. Kaya nga po uli, pagbabasahin ninyo ang Passion narratives, yes, Jesus had to go through suffering. He had to endure a lot. He had to endure pain, humiliation, and everything, betrayal, even from the closest of his friends. But ultimately, the story did not end in Calvary. Why? Because there is the glory of the resurrection to remind us, yes, the only way to life is through the cross, through Calvary. But it does not end there. It only leads us to the glory of the resurrection. At magandang paanyaya po sa atin yan, reminder sa atin, lalong-lalo na tayong mga maraming pinagdadaan ng hirap sa buhay, sana maipaalala rin sa atin, ang hirap, pagpapakasakit at pagdurusa ng buhay ay hindi po ang katapusan ng lahat, kundi sa grasya at tulong ng Panginoon, malalagpasan po natin ang lahat ng ito, mapagtatagumpayan po natin ito, at ito po yung mga magdadala sa atin sa saya, kaluwalhatian at pagtatagumpay. Yan po ang reminder ng poong Nazareno para sa atin. Ngayon po, mag-iiwan naman po ako ng 3 points for our reflection sa ating pagninilay sa debosyon sa poong Nazareno. Unang-una is, do you feel that God is so distant whenever you suffer? Feeling mo ba parang ang layo ng Diyos? Parang walang pakialam ang Diyos, parang hindi nakikiramdam ang Diyos sa tuwing ikaw ay humaharap sa hirap, pagpapakasakit at pagdurusa sa buhay? Or do you feel that He is not simply there, but actually He carries with you these crosses of life, sufferings of life, and that He suffers with you, that He feels with you? Pangalawa po niyan is, how do you look at suffering in life? Or how do you approach suffering in life? Kayo ba isang taong whenever there is suffering in life, do you grumble a lot? Do you complain a lot? Or do you willingly, patiently, and lovingly embrace sufferings in life? Thirdly and finally po is, do you have that hope? Do you have that firm confidence that even if you suffer at this time, these too will pass and better things are coming and things will be better with God's grace, with God's help, and with God's power? Kaya mga minamahal kong kapatid, pagnilayan po ninyo ng mas malalim pa itong napaka-popular na debosyon ng mga Pilipino, ang debosyon sa poong Nazareno. Kung kayo po ang tatanungin, bakit nga ba napaka-popular ang debosyon sa poong Nazareno para sa ating mga Pinoy? At ngayong panahong ito, ano ang hamon at paanyaya ng debosyong ito sa pang-araw-araw nating buhay? Please share in the comments below.
Muli, Father Xavier po ito para sa dasal at pagninilay. At sana keep supporting our YouTube channel. Like, share our videos to your family and friends. And together, we inspire. God bless us all and keep safe always.